Nabalitaan ng mga Pariseyo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. Nalaman ito ng Panginoon. Bagaman, hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Kaya umalis siya sa Juda at bumalik sa Galilea. Kailangan dumaan siya sa Samaria. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sicar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil napagod si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon. Halos katanghalian na noon, may isang Samaritanang dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, Maaari bang mag-inom? Ikaw ay isang Hudyo at Samaritana naman ako. Paano nga ang isang Hudyo ay hihingi ng tubig sa akin at isang Samaritana gayong ang mga Samaritana nakikipag-usap? Ang mga Hudyo hindi nakikipag-usap sa mga Hudyo, sa mga Samaritana. Kung nakikilala mo lang ang humingi sa iyo ng tubig, ikaw pang hihingi sa kanya at ikay bibigyan ng tubig na nagbibigay buhay. Napakalalim ng balon to. At wala ka namang sukat itansalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang aming mga ninuno at ang kanilang mga anak, maging ang kanilang mga alagang hayop, ay dito umigit sa balong ito. Mas dakila ka pa kaya kaysa sa aming amang si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Ang bawat uminom sa balong ito ay muling mauuhaw. Ngunit, ang uinom ng tubig na aking bibigay ay hindi mauuhaw muli. Sapagkat ito ay maging batis sa loob niya at bubukal sa kanya ng buhay na walang hanggan. Ginoo, mari bang bigyan mo ako ng tubig na sinasabi mo? Upang hindi na ako muling mauhaw pa, ni bumalik man sa balong ito upang sumalok ng tubig. Umuwi ka at sama mo iyong asawa. Wala akong asawa. Tama ka, wala kang asawa, sapagkat 5 ang iyong naging asawa, at inyong kinakasama ay hindi mo asawa. Totoo ang iyong sinabi. Ginoo, tila napaghahalata ko na ikaw ay isang propeta. Dito sa bundok na ito, sumamba ang aming mga ninuno. Subalit, sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sumamba ang mga tao sa Diyos. Maniwala ka sa akin, muli niyong sasambahin ng Ama, hindi sa bundok o sa Jerusalem. Hindi niyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba, at ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Dumarating na ang panahon at ngayon na nga. Ang tunay na sumasamba-sama ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan, at yun ang ninais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, at ang sasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ginoon, nalalaman ko po na darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo, at sa kanyang pagparitoy, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng mga bagay. Akong kausap mo ang iyong tinutukoy. dumating ang kanyang mga Hoy! alagad. Halikayo! Halikayo lahat! Sapagkat may isang lalaki dun sa may tabi ng balon na nagsabi ng lahat ng aking ginawa. Siya na nga kaya yung tinatawag na Mesiyas, ang tagapagligtas? Sila, no. Dumating ang kanyang mga alagad ng sandaling iyon, at nagtaka sila nang makita nilang nakikipag-usap si Jesus sa isang Samaritana. Ngunit, isa man sa kanila ay walang nagtanong sa babae,
Ano ang kailangan nyo? Wala ring nagtanong kay Jesus, bakit ninyo siya kinakausap? Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon. Kaya't, Tulad ng sinabi ko, may isang lalaki sa may tabi ng balon na nagsabi sa akin ang lahat ng aking mga ginawa. Siya na nga kaya yung tinatawag na Mesiyas, ang tagapagligtas. Sinabi ko na sa inyo kanina at muli kong inuulit ngayon. Tayo na, pumunta tayo sa kanya. Rabi, kumain ka. May pagkain na kung hindi nyo nalaman. Sino kayang nagbigay ng pagkain? Ang aking pagkain ay upang tuparin ang kaloob na nagsugo sa akin at upang tapusin ang kanyang pinapagawa. Di ba't sinasabi nyo, 4 na buwan na lang ay arihan na. Basta nyo ang bukid. Ang trigo ay hinog na at pwede nang anihin. Ang umaani tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon para sa buhay na walang hanggan. Kaya't masayang magagalak ang nagtatanim at umani. Dito na pagpapato ang kasabihan, iba ang nagtatanim at iba ang umaani. Isinugo kayo upang yung anihin ang hindi nyo tinanim. Iba ang nagpakahirap dito at kayo naman ang ani ay hindi nyo pinaghirapan. maraming Samaritano sa bayang iyon ang naniwala kay Jesus dahil sa patotoo ng babae. Sinabi niya sa akin, naririnig niyo ba ako? Ang lahat ng aking nakaraan. Kaya't pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna siya roon at tumigil na siya roon sa loob ng 2 araw at marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Pagkatapos, sinabi nila sa babae, Naniniwala na kami, hindi dahil sa sinabi mo, kundi sa narinig namin siya, na siya nga ang tagapagligtas ng buong sangkatauhan. Naniniwala na kami, sumasampalataya na kami.